Recording, okay. So basically, muna, bago tayo, Laravel, iba yan. Later on, magla-Laravel kayo. Pero, punta muna tayo sa HTML. Na. Nag-start ba yung OBS natin? Good. Okay. And then, syempre, CSS. Pero, wala. First, take note na okay, so try lang natin. Gumagamit ako ng Sublime. Gumagamit ba kayo ng Sublime? Hindi. Anyway, yan. Di ba meron tayo, may sisave ko muna siya. Ang maganda sa Sublime, gawa muna ako dito ng sa web design. Sa Drive C ko yan. So una, lagyan natin ng home.html. Diba? Ang maganda sa extension name HTML, alam niyo na yan. Sa Sublime, ilagay niyo ng HTML and enter. Tama ba? Okay. HTML tab. Yun. So, gagawa na siya na yung parts ng HTML. So, meron tayong HTML, head, title, etc. in the body. Sabihin na natin magawa muna tayo ng sample login. Gawa nga tayo para so login page, image. Maraming yumayaman sa system design. Kung gusto niyo yumaman, mag-focus kayo sa programming ng web design. Okay, ano ba maganda? Ito na lang, yung pinakasimple. Ito na nga lang, yan. Copy image address. So gagayahin natin to, example lang, pero hindi yung gayang-gaya. Okay, so we have the user login, email, password login, etc. Gumamit na ba kayo ng form? Class, para alam ko. Form. Gumamit na ba kayo ng ganito? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba, class? Yes, sir. Okay, good. Gumamit na kayo ng form? Yes or no? Yes, sir. Okay, very good. Kung meron na kayong form. So, meron tayong tinatawag na label. Siguro naman gumamit kayo ng label. Kasi gagayahin natin, sino ito na yung gagayahin natin? So, user login. User login. Yan. So, pag isi-save ko yan, kung gusto nyong i-run, punta lang ka doon sa directory kung saan nyo siya sinave, web design. Okay. Naka-default kasi na Sublime yung open niya. So, i-open natin sa Google. Yan. So, meron na tayong login. So, kukumpletuhin muna natin yung mga content. Ang tawag nila dito is content. Yung label, yung text box, button, etc. Yan. So, yan. So, we have the label. Next, maglalagay tayo ng text. So, input type, syempre text. So, yung name niya is username. Copy-paste na lang natin para mas mabilis. Text pa rin, then password. At meron tayong button. Now, for the button, pwede kayong gumamit ng button tab. Okay? Login, say. Refresh lang natin. Saan na siya? So, meron na tayo, user login, text box, login. Pero, itong login kasi na to, yung button na to, yung PHP, ang gagamitin natin is yung input type, submit. Take note submit. Yung name, submit. Kahit ano naman yung pangalan, okay lang eh. Then, yung value. Kasi pag ganyan ang codes nyo or command niyo, submit lang nakalagay doon. Pero kung gusto nyo palitan yung submit, then you will change the value. Yun na lang, value login. Oh, purchase daw. Yun, so meron na tayong login. So, kung titignan nyo, pangit pa lang yung structure natin kasi pure HTML pa lang siya. Ngayon, gagawa natin siya ng ganito. Okay? So, here in our HTML,
By the way, we have tags. Alam niyo yung mga tag or they call it component. Okay? Malalaman niyo kung ano yung component later on. So, okay. Sige, so sa cascading style na tayo. Yan. Alam nyo ba na ang CSS, meron tayong tinatawag na internal, meron tayong inline, at saka meron tayong external? Naituro ba sa inyo po ito? Ay po ito. Yan. Naituro ba sa inyo kung ano ang external CSS, internal CSS, tsaka inline CSS? Anyone? Sagot para mabilis tayo. Last, dyan pa kayo. Wala na naman akong kausap. Yun ba yung nakaseparate, sir? Yun. Okay. For the inline, okay, i-demo ko na lang kung kuan. Tama yung sinabi niya, yung nasa labas. External yun, yung gagawa ka ng file, CSS file. Yun yung external. Okay, gawin muna natin yung inline. Ano ba yung inline? For example of inline. So, syempre, lalagyan mo siya ng style. Lalagyan mo na siya ng color. O, pabaguhin ko. Gusto ko red. Save. Magre-red na siya. Ito ang tinatawag nilang inline. Okay? Meron din tayong tinatawag na script. Ay, tama ba? No, mali. Style pala. Sorry, JavaScript yung naisip ko. Style. Yan. Ito naman yung tinatawag nilang internal. Yung isa, inline. Let me repeat. This is inline kasi nasa component or tag mismo. Meron din tayong tinatawag na internal. Nasa loob siya ng file. So, i-con ko lang to. Yan. Okay. So, for example lang. Lahat ng label dyan, sige, ganyan na lang. Yung color daw niya is red. Lahat ng label, red. Ano sa niyo? Uy, nawala. Yan. Lahat daw ng label, so ibig sabihin, kung gagawa pa ako ng isa pang label dito, ng maraming label, kahit ano pang ilang label pa yan, okay? Yan. Kahit na ilang label pa yan, dito, red lahat yan. Kasi sinabi mo doon sa inline, ito, I mean internal, lahat ng label mo, red. Okay? Lahat ng input type mo, okay? Okay, input type, input. Lahat ng input mo, dapat sana ganito yung format niya. Sabi mo, bakit may color pa yun? Okay. Try nga natin blue. Yan. So, lahat ng inline mo, blue. Ano, pag nag-text ka, di ba? O, lahat ng text box, parang sinabi mo, lahat ng text, ng input mo is blue. Kaya pati itong login button mo, blue din. Okay, so yan. Okay, meron din tayong tinatawag na CSS class. Ano ba ang CSS class? Ang CSS class, for example, lalagyan natin to. Tama ba? Dot. Tama, dot. Text. Or bahala na ako. Pwede namang lahat ng text. Pwede ganyan. Name lang naman class ang tawag dyan. Okay? Yan. Ilalagay mo, ito, specific lang siya, yung class ko, kukunin ko lahat ng text. Save ko, refresh. Tama ba? So, siya lang yung blue. Kita nyo yung difference? Yan. Ang tawag dyan is class CSS. Class. Okay? I-copy mo din ito. Yan. Ganyan siya. So, ibig sabihin, itong dalawa, lahat ng text mo is blue. Okay? So, that's the internal, inline and, inline, yung kanina nandito, inline, at saka yung internal.
Na-tackle nyo ba to, class? Na remember nyo? Yes or no? Yes, sir. Good. So, yun yung pag-design ninyo. Now, next. Okay. Next, yung layout. Ang very important. Ngayon, alam nyo na mag-design. Wala lang problema. Alam ko na yun, mag-design na ganyan. So, alam nyo ba na meron din tayong tinatawag na ano? Alam nyo ng HTML, alam nyo ng cascading style. Meron, alam nyo ba ang box? Yan. Tinuro ba sa inyo ang box? Yan. Okay, meron tayong tinatawag na margin, border, padding, tsaka content. CSS box. Okay? Example ko na lang, doon nandito yung mga description niya kung ano ang border, ano ang margin, ano ang padding. Okay? Yan. So, ito. Yan na. Content. Lalagyan ngayon natin siya ng kasi ang gagayahin natin is ito siya. Sige, ito lang muna, itong part. Itong part yung user login niya. Aayusin natin siya. Okay, aayusin natin yan. Ngayon dito, ilalagay ba natin sa form? Yeah, okay. Kanyo ba si div? Pinakilala ba sa inyo si div? Class? Yes or no? Yes, sir. Okay, so alam niyo na si div. Okay. So, aayusin natin siya dito. Gagamit tayo ng okay. So, div, ano na lang natin, lagay na lang natin na class. So, magkukuhan tayo dito dot box. Lagay tayo box yan, box. Class box. So, dun sa box natin, meron siyang border. Okay, border muna. Border color. Ano natin? CSS border para may magkamali tayo. Kasi dito sample lang kailangan ko. Example. So, dito meron tayong dotted, etc. So, pa na lang. Ang gagamitin na lang natin so, an inside, outside, ito na lang groove. O yung solid border. A solid border. Hanapin natin solid borders, class solid. Solid ito. Ito another way. Yung itong P na sinasabi niyang P, ito, element, content. And then ito yung class name niya, solid. Okay, content.solid. So, ito ang kukunin natin. Solid. So, maglalagay siya ngayon ng solid. Para lang makita lang natin siya yan. Okay? Solid. Next, pwede nyo palitan yung color niya pero wag na, black na lang. Although, pwede mong palitan. Palitan natin. Border. Ano ba? Color. Okay. Alam nyo din ba yung hex code? Gumagamit ba kayo ng hex code? Class? Hindi. Opo, sir. Opo. Ayun, very Opo. good. Yan ang gusto ko sa estudyante, yung sumasagot para ano. Mamaya kasi baka ako lang pala nagsasagot dito. Ayan. So, maganda ang hex color kasi na pakon nyo kung ano yung gusto nyong kulay, yung specific na kulay niya. Ayan. So, green, for example. Next. So, meron na tayong ganyan. So, paano siya bababa? Gusto ko kasi pababain siya eh. Okay. Dito, titignan natin yung content na to. Okay.
Para ipakita lang natin. Yung content na yun, yung box, yung div, ito yung content. Content siya. Kaya nga pwede nyo yung palitan. For example, dadagdagan ko yung margin niya. Margin. Meron tayong tinatawag na yung by percentage. For example, this one, 50%. So, the output yan. Nakita niyo yung margin niya. Ay, basta kasi malaki. Yan yung margin niya. Yan yung margin niya, oh. 50%. 50. So, kinuha niya 50%. Pero yung iba naman, ang ginagamit nila is PX, pixel. Pag pixel, yun. So, 50, lahat yan. 50. Yun. Okay? Yan yung margin sa CSS box natin. Kung gusto niyo siyang pababain, and etc. Now, yung border, syempre, yun na yung border natin. Yung green, yun yung border natin. Next, ano ba yung padding? Yung padding is yung nasa loob. So, sabi dito, clear an area around the content. So, in between the border and your content daw. So, pwede mong lagyan dito yung padding mo. Okay, so another 50px pixel. So, refresh natin. Nasaan na yun? Yan. So, yung nasa loob niya, yun yung space. Do you have any question? Ito yung margin, ito yung nasa labas. Yan, margin. Ito yung padding, yung nasa in between your content. This is your content and your... Hindi, kasi kung ito nasa box pala, no, nasa div. This one, div. Okay? Nasa div siya, itong div. Border natin, solid green, yan. Yung green, then yung margin niya sa labas. At saka yung padding niya, so dito. Okay, ito na siya. Yan, nasa loob. Next, yung user login, gusto ko nasa taas. Kung gusto mo siyang itaas, pwede ba nating kunin si class box? Try natin, lagay natin kay label, box, refresh. So, meron siyang box ngayon, lagyan lang natin ng different color. Sabi mo nang, hindi na ako gagamit ng blue. Bakit ginamit niya? Kasi yung box nga pala. Oo, kasi box, di ibig sabihin dito sa div natin tsaka sa label natin, i-apply niya yun. Pero gagawa na lang ako ng iba. So sabihin natin oo nga, copy paste. Nandito kasi si Sir Jeric. Okay, content, for example. And lahat, kahit anong pangalan, pwede yan. Okay, lagyan natin content. Content. Yan. So, yung class natin, content. Ano yung... By the way, baka naituro na ba to? Class? Class? Diyan pa kayo, class. Naituro ba sa inyo ang padding, margin? Para hindi ko na ulitin. Hello? O mamaya, Jose, Lucky. Hello, dyan pa kayo? Bago tayo mag-continue. Wala man lang magsalita. Dito pa, sir. Naituro ba sa inyo yung yung margin? Yes or no? Yes, sir. Ay, naituro na to. Alam nyo na to. Hindi masyadong naiano, sir. Hindi masyado. Okay. Na-explain. Na-explain. So, yun siya. I-explain ko na lang para at least, yun yung box natin. No, sige, yung content naman natin ngayon. Yung content natin, i-copy-paste lang natin to. Pero syempre, babaguhin natin, tatanggalin natin si margin muna para hindi tayo maguluhan. Babaguhin natin yung colors. Hindi na siya, hindi na green, blue. Kuhan ko na lang kasi dito. Para at least makita natin na yung div pala natin is yung green, tapos yung content pala natin yung label is yung blue.
So, tignan natin kung yung output niya. Saan na ba yun? Kakalito na. Ayan, dito. So, ilagay ko na nga dun. Ayan. So, yung blue, okay? Ito ngayon siya. Nano ko lang content. Ito yung content natin. Border solid blue. Pwede nyo kung din yung space niya from yung outside. Okay? Or margin. Pwede nyo lagyan ng margin din. Kung gusto mo, 50px din. Ano mangyari? Nag-move lang siya. Pero meron kasi ditong, hindi ko kasi ma-draw. Paano ko ba i-draw yun? Meron kasi itong ano dito eh, yung imaginary line. Meron siyang imaginary line dito. Ayan. Kasi dito yung may padding siya. Alam nga, ganito na lang. Snipping tool. Copy ko na lang yan. Copy. Tapos lagay natin sa Paint. MS Paint. Lakin lang natin. Okay. Dun sa code natin kasi dito, meron yung box natin. Take note, ito yung box, yung green. Yung green padding 50. So, ibig sabihin dito, imaginary lang lagyan natin. Wala bang broken line ito? Okay, dito na lang. So, parang ganyan. So, dito meron siyang 50. Dito banda, 50, 50, 50. Yung padding yun tinutukoy ko padding. Okay, ito yung padding. Padding ng box. Padding box. Ito siya. Ito naman yung margin. Margin ng content. Okay, margin content. Naintindihan, ito yung 50px margin to. Okay? Kaya siya ganun. Next, kung lalagyan naman natin ng padding sa loob niya. Okay, padding siya, padding. Padding 50px. Save natin siya. Bakit siya naging ganito? Kasi yung padding mo is 50, in-overlap niya yung part, padding pag ganun paras. Padding 50. Kasi 50px, padding is 50px and margin is 50px, so nag-overlap siya. Yan nag-overlap. Though pag pinalaki mo, siya. Okay? At least alam niyo na kung ano yung padding, margin, etc. So, punta muna tayo dito. Gusto ko ayusin na natin to para mas mabilis. So, yung login nasa taas. Gusto ko nasa taas si login. Okay. Gagamit ako ng isa pang technique. Ito kasi, ang tinatawag nila CSS box. Meron din silang tinatawag na CSS layout. Oop. Pag-aralan nyo na lang yung box, CSS box. Meron tayong tinutukoy na layout. Yan. Ito yung layout. Paano mo siya ayusin yung laman niya. Meron tayong header, navigation, content, main. Pero hindi na ako gagamit. Old-fashioned kasi yung website layout. Ang gagamitin ko ngayon is yung flex. Flex layout. Yan. Okay, so yan yung flex layout. Pwede nyo pag-aralan, pero doon sa Google Classroom natin, meron akong nilagay ito kung paano natin gagamitin. What's good about this? Okay, so meron tayong parent at saka yung child. Ito yung parent mo, yung red daw. Okay? Parent mo, red. Okay? Flex parent. Ito yung CSS. Don't worry, ilalagay ko yan mamaya doon sa pagpapanala. And then yung child natin is yung blue. Kung titingnan nyo dito, saan ka? Kung titingnan nyo dito, nandito yung picture, andito yung mga text box, label natin, and etc. So, dalawa lang ang kailangan kung child, the left and right child. So, ibig sabihin, hindi ko na ito kailangan.
Yan. By the way, dito meron tayong display flex kasi pag tinanggal mo siya, ganyan ang itsura niya. Hindi niya susundin. So, kailangan yung parent natin, flex parent natin, is naka-flex siya. Okay? Tsaka yung child natin, bakit meron dito pero wala namang laman? Hindi. Yan. Okay. So, first, lalagyan ko muna siya ng logo. Sige, kuha tayo ng logo. Logo, PNG. Bakit yun? So, ito, BMW. Kakopy ko na lang yung copy image address. Then here, lagyan ko lang siya ng image source. Ilalagay ko lang siya dito. Hindi ko siya muna ilalagay dito para minsanan na later on. Pupunta ako dito. Okay. So sa unang child daw, ito first child, ito siya. 1 and 2 para alam niyo lang. Yeah, 1 and 2. So dito, lalagay ko siya, pipaste ko lang. Okay, so image source. So nandito siya. Pwede nyo lagyan ng with. Ito yung tinatawag nilang attribute. Kung maalala nyo, attribute yan. With image width. Yan yung tinutukoy nilang attribute. Meron tayong width, height. So, siguro naman nakikita nyo sa inyo yan. So, for example, 50. Kahit na yung height, kaya mo na, width na lang. So, lalagay natin dito width. Try natin 500. Yan. Masyado siyang malaki. Palitin pa natin mga 300. Pwede mo siyang lagyan ng PX if you want. Pwede rin yan. Pixel, yan. So, okay na yan. Ngayon, okay, so meron tayo. And then next is ilalagay na ngayon natin yung mga text box. So, here, kunin ko na lang ito. Siyempre, tatanggalin ko na lang ito kasi hindi pa naman natin kailangan yan. Ito muna. O yung form na lang. Copy. Then, dito. Sa child 2, ilalagay ko siya. Okay? So, malapit na. Medyo yung gagayahin natin ganyan. Pwede na. Okay. So, dito, ito yung cascading style niya. Take note, yung parent is yung red, 80%. Okay? Pwede nyo siyang, yung width niya is 100%. So, 100%. Pero, yun nga lang kasi may padding siya na 10. Okay? So, babaguhin natin, gawin natin siyang 90%. Yan. Take note kasi may padding tayo na 10 pixel, kaya binawasan ko yun. Kasi pag ginawa ko siyang 100%, so sobra siya. Because of the padding na 100. Kita nyo na sumobra? Nandun, no? Yan, sobra siya. Anyway, babawasan ko siya because of the padding. So, gagawin ko na lang siyang 90%. Medyo maganda. Ngayon, dito, ito yung parenthood. Ngayon dito sa child naman, palitan natin, gawin natin. Dapat kasi nasa gitna siya, di ba? Hatiin natin siya. Kung 90% to yun, 90% gawin na lang natin. Tanggalin ko na to. Minimum height width. Tanggalin ko na itong height. So, lagay ko width. 45%? Hindi, 50%. 50%. Yun. So, 50-50 na siya. 50-50. Nasa gitna siya. Yan.
Yung height, optional kung gusto nyo lagyan ng height, okay lang. Yung margin, ano ba yung margin sa outside? Okay, kung tatanggalin natin si margin, what will happen? Yun. So, ibig sabihin ito, may margin siya automatic kasi yung margin niya. Pero, tatanggalin natin. Lagyan natin ng margin na 10% lang. Ay, yun pala yung margin niya, no? 0%. 0, 0, 0. So, hindi siya gitna. Mas maganda yung auto. Okay, sige, auto na lang. Ayaw niya ng ganyan. Ayan. So, auto na lang. Automatic yung left and right niya kasi center naman siya. Okay, automatic. Next, si user login natin. Okay, so child ngayon na. Ito na, dito. Ito na tayo mag-focus ngayon. So, ngayon, gagawa ako ng isa pa. Tatawagin natin siyang content. Okay, yan. So, first, si content, tatawagin ko sa label. Class content. Siyempre, wala pa naman siyang laman. Lalagyan natin siya ng margin or ng padding. Margin muna, margin. 50%. Okay. Pag ginawa ko ba siyang 100%, para makita lang natin, lagyan natin ng border. Okay. Border yan. Lalagyan ko lang siya ng border para makita natin kung nasan yung content na tinutukoy natin. Lagyan natin ng green. Yun, no? Nakita niyo yung green, medyo gawin natin 2 pixel para makita natin yung green. Yan, no? Naka-green na siya. So, meron tayong margin. Yung margin kasi nang nasa labas. Pero pagpapalitan natin ito ng padding, okay, so sala sa loob. Pero yun, no? Medyo magulo na siya. Kasi si content lang naman ang meron. Ay, si label. So, ika-copy paste ko na rin siya dito. Para nakakapalaw silang lahat. 100% kasi yung padding natin, but make it 10 pixel na lang siya. So yan. Maganda pa pag ganyan or ano na lang, margin. Try natin or try natin yung width 100%. Hanggang anong oras ba tayo ngayon? Hanggang 10:30. Mayroon pa tayong 1 minute. Mati na lang. Nag-left na yung iba. Baka. Sino yung nag-left? Sir. Ayan, tapusin ko lang ito. With 100%. So, yung login, meron na. Na-found, siyempre. Yung laki ng pan natin. Laki ng... Ayun. So, login. Pero ito, hindi naman nakuha yung username and lagyan natin ng pad 10 pixel or width, meron na tayong width 100% na pixel. Hindi
Dapat pala nakaseparate yung button natin so hindi siya pwede maging content. Yan. So ito na lang, paano siya bababa? Mm, 50%. Okay, so 10:30 na. Meron naman yung itong ginagawa ko pala is nasa YouTube ay nasa video tutorial ko na. Ayan. Nandito yun yun pala. Ayan. So hindi yan. Kung paano ko gumawa ng user login. So nandun na pala. Bakit po ko pala explain? Anyway, paki-ko na lang, paki-view na lang yung video demonstration ko. Nandun din yung explanation niya. So, sino yung present? Duque. Sir. Okay. Last name. Okay. Ha? Duque? Ha? Sir, Jose? sir. Jose. Present. Sino pa? Sir Gallego. Sir, present. Last name. Lazagas and Corpus and Lasaga. Sir Gallego, present. Sino na yung isa? Gallego. Sino pa yung isa na? Corpus po. Corpus. Ayan. Okay, so ulitin ko ulit. Duque. Hidalgo. Manalo. Or Pilya. Absent.